Lights, camera, action! Welcome muna natin yung guest natin for today. Sa mga tropa natin sa Clark. Yo! Hi guys! Welcome to the Alasite. Alas 7. Pero hindi, bago natin simulan yung content natin, para sa mga hindi pa nakakapag-follow sa aming social media accounts, follow nyo na ang social media accounts namin para mapanood yung mga contents namin, alas 7. Ayan siya. Marvin, ikaw na bahala, Marvin, ha? Ikaw na. Dito. Ito, Marvin, ikaw dito. Pinahirapan. Hirap naman. So, ayan. Ano ba nangyari? So, di ba umulan ng grabe? Grabe. Diba? So, yung pagkakaalam ko, parang ito yung, parang in 75 years, ito yung pinaka-heavy na ulan na na-experience ng UAE. So, ayun. Parang sa isang taon, ay hindi, sa isang araw, bumuhos yung isang taon na worth ng ulan. Ako naman, dati, never ako naka-experience ng ulan na ganun katindi. Lalo na dito kasi bago lang ako dito eh. So, bira ako umuulan dito. So, nung araw na yun, lunes ng gabi, umuulan na yata eh. Tapos sabi ko, may pasok ba kami bukas sa office? Tapos kung may pasok man, hindi na ako papasok. Tapos, bumuhos yata ng todo nung Tuesday pa. Malaya pa yata, Sa akin naman, yung office ko kasi, dadaan pa ako ng dalawang Emirates bago ako makarating. Eh yung dinadaanan ko talagang ano yun parang affected pag maulan. Mababang part ko Oo, mababang part. So, nagkakaroon ng roadblocks. Anong road yun? Anong daan? 311? Hindi, 311 medyo mataas yun Yung dito sa may sa Firmol, Sharjah. Yung pa Sharjah, yung mabay-bayin mo yung Sharjah. After ng Mamsar Toll. Yung Sheikh Zayed, pag nire-diretso mo lang. Yun. So, hindi na ako pumasok kasi ganun din naman. Nagkaroon din ng circular email na wala kaming pasok. Work from home lahat. Cameraman, work. Ano kaya yun? Layo nun Ano yung lens Dapat mo? nalipad mo na yung drone mo, pre. Ayusin niyo yung itsura niyo sa webcam, ha? Medyo usag ka dito ng konti. Sabi nga ng kasama ko, ano yung work from home mo? Sabi. Ayun, so mga 1 week yun. Nag-resume na yung mga nandun, malapit sa office. Nag-resume na sila, mga siguro Thursday, Friday, nag-resume na sila. Ako hindi, nasa bahay pa rin ako. Kasi nga yun, affected yung daan dun sa ulan. May area na partly flooded talaga. Which is wala namang big deal yun. Kumbaga, para kasi ano lang din, alam mo yun, normal na lang dito Ito lang, medyo mas talagang continuous yung ulan di ba? Yung etong nangyari lately. Hindi lang malakas din yung hangin, hindi lang ulan. May hangin siya. Yun. Ako nga, nasa 5th floor ako, pumasok yung tubig galing sa bintana eh. Sa akin din, ganun nangyari. Wala namang tumulo sa ceiling, pero galing bintana. Ayan, Grabe. Para siyang signal, kung sa Pinas, parang signal number 3. Number 4 na. Baka 4 pa nga Grabe. Ano ginawa nyo nung nag-uulan? Si Mark malamang nasa Europe. Sana all. Sana all. Pag-message sa akin sabi niya sa akin, kamusta dyan? Pero at least nag-worry siya. Actually, flight ko nun Tuesday. Tas Cancel. Tuesday from Poland to Dubai. Hindi mo na nila kinancel actually. Kinancel nung flight Dubai mga 2 hours before. So, clueless kami lahat. Kaya natagalan ka pa mo Tas, ayun, na-delay, na-cancel ng Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday na ako nakalipad pabalik. Tapos may kaibigan ako na galing Japan. So, nasa ere na sila. Tapos saka umulan ng malakas. Tapos 2 hours silang paikot-ikot dito sa Dubai. Hindi sila makaland. Bakit? Kasi yung runway flooded. Baha. Kasi yung arrival time nila, yung time na flooded na, yung after na ng ulan. Tapos 2 hours. Galing Japan yan. Galing Japan. Siyempre, layo. Babalik ka pa ba? Oo. Kasi sila 2 hours silang paikot-ikot. Kasi sa nakaland pa rin. pinaland sila sa Abu Dhabi. Pero ang malala, pag land nila sa Abu Dhabi, nagstay pa sila doon ng additional 6 to 9 hours sa plane. Kasi clueless din yung crew kung anong gagawin.
Siyempre, Kung lilipad ba dito sa Dubai or bababa Kaso, sila. so eventually, pinababa sila, pinadisembark, tapos binigay yung bagahe na, tapos kanya-kanya silang balik sa Dubai. Tapos may mga turista pa doon na may mga connecting flights. Wala na. Oo, Sure, kasi grabe, pag hassle. gagaling kang Japan, tapos travel ka ng Europe or US, parang stopover mo sa Dubai. Actually, abot naman sila nun eh, kung may connecting sila. Mhm. Kasi hindi rin Hindi wala rin dumating yung wala rin mga flights nung time na yun eh. As in, sobrang yung doon sa airport sa Poland, ang laki ng sign doon, yung mo yung board ng mga flight status, nakalagay Cancel. Oh, Dubai, cancel. Wala, ganun talaga. So, Ang dami na daming- naipit sa airport nun eh. hindi Actually, lang. si Reg may pasok nung next day nun, tapos na ata yung ulan nun eh. Nakalipad naman siya nung Hindi maraming issue. Ah. Pero mas maganda rin na hindi na lumipad kasi nga kaysa safety. mapahamak pa. siyempre. True. Wala tayong magagawa eh. Hindi naman wala namang may gusto niya. Same lang yung nung sabi ko. Kasi na part-time ako eh. So, naka-contract ako sa office. So, dapat pumasok ako, di ba? Kung kailangan sabihin na pumasok. Sabi wala pa kaming feedback na papasok ba kami ng Tuesday or wala. Pero sabi ko, di ko na-risk yung buhay ko na lulusob ng baha para lang sa papasok ako dito. Tanggalin nyo na kung tanggalin nyo ako. Ganun. Oo, safety yun. Ako pa rin, safety. Kami hindi pa declare nun yung first day. Hindi pa declare na wala kaming pasok. Yung first time na umulan. Pero may experience na ako kasi before. Last year, parang nung umulan, lagi kasing nag-flood doon sa Sharjah. Kahit konting ulan lang. Mababang lugar kasi. And, na-stuck ako sa traffic. As in, tagal ko doon, mga siguro 3-4 hours. Grabe. Oo. Mababaw pa yun. So, may experience na talaga ako konting ulan. So, nung first day pa lang na umulan, kahit hindi pa dinedeclare na wala kaming pasok. Hindi na talaga. Ay na work from home, hindi na ako pumasok. Kami nasabihan kami ng mga 9 o'clock pa ng Tuesday. Pero sinabihan din next kami na don't risk going out. Wait for my text. If you come in late, it's okay. Sinabihan kami ng ganun. Grabe, oo, grabe yun. Feeling ko ako katami kasalanan eh. Kasi napilay ako nung Friday nun. Sabi ko, nung Friday. Thursday. Friday. Nanalig ka. Sabi ko, ayoko pang pumasok. Wala damay eh, no? Tama yung kasalanan ko eh. Tapos nagtuloy-tuloy hanggang the next week na kami nakapasok. Napahaba. Pero based sa survey ko talaga, kasi syempre first time ko ma-experience dito yun sa Dubai. So, nagsa-survey ako sa mga tropa ko, sa mga nakikilala ko din along the road. Parang sinasabi nila na isa nga daw yun sa mga pinakamalakas na naging ulan dito sa Dubai. Naligo ako sa ulan. Yun lang ginawa. Hindi, naligo ako sa shower ko. Hindi ako naligo talaga, literal. Mismo. Oo. Nakakamiss yung ganun. Naligo Pero ako. yung Kasama ko ilang- si Derek. Ilang Sabay kayo? hours ba yung continuous na ulan? Walang tigil yun. Actually, wala talagang tigil. Diretso. As in, the whole day? Oo. Grabe. Tumigil lang ng mga bandang mga 2 oras sa Tuesday. Tapos bumuhos na ng malakas Kasi ulit. tuloy ulit. So, nag-start siya Monday? Monday night pa, umuulan na. Mga talaga? 11, oo. Night ba nagsimula mo? Monday night, mga 11 o'clock. Tapos so Monday night, nag-start na umulan, pero normal pa lang Normal siya. rain lang. Pero dami ng lightnings and yung mga ano. Parang mararamdaman mo na talaga na parang bagyo. Oo. Parang, tas tuloy-tuloy hanggang Tuesday. Tas, Tuesday buong araw ng na gabi. Tuesday. Buong araw hanggang mga alas 9 yata, di ba? Ng gabi. Grabe. Hindi nyo ba na-enjoy yung ulan? Hindi, yung parang kayo. Hindi, di naman ako naligo sa ulan. Sa Dubai, hindi. Di ba, syempre matagal na kayo dito sa UAE, di ba? So parang, di ba bihira yung mangyari sa UAE? Parang hindi nyo ba na-enjoy yung ulan? Ako kasi, to be honest, somehow na-enjoy ko yung ulan eh. Okay naman yung ulan. Naligo ka sa Yung aftermath lang siguro, yung parang nahasal tayo ng konti, ganun. Pero on the bright side naman, kahit nahasal tayo, kasi naalala ko nung bago ako lumipad dito ng UAE, this was like 2022. 2021, binagyo kami nung Christmas sa Cebu. Pagkatapos ng bagyo, wala kaming signal, walang ilaw, wala lahat.
airport sarado ng 2 linggo. So walang makabiyahe. Pasko yun. So lahat bumabakasyon, walang ano. Dito naman, pagkatapos nun, isang araw, wala din naman tayo nawalan ng kuryente. May ilaw tayo, may tubig tayo. Oo, di ba? Parang wala na. Oo. Yung, Hindi affected. yung ano lang, is yung daan lang, nahirapan Yung, tayo yung naman. Oo. transportation lang Ah. talaga yung naapektuhan. Pero the rest, hindi naman normal lang naman dito. Yan, paggrabe yung padalas actually yung ulan. Pag-ulan. Ano yan? Global warming na rin. Climate For sure, change. for sure. Climate change. Kasi, naalala ko, share ko lang, naalala ko din kasi nag-start ako dito sa UAE mga 2014 eh. Parang ano lang yun eh, twice or 3 times A year. Like, tsaka yun yung alam mo na pag umulan, Change talagang season. summer na yun or winter, start na ng winter, masabi mo na. Tsaka saglit lang siyang ulan. Oo, tas this year kasi di ba pang nag-start ba ng kailan? Feb pa yun? Tas Sa winter, umuulan, tapos kala mo wala na kasi umuulan. Alam mo, umuulan, nag-change ng season. Parang- Tapos malamig ulit. Uy! Oo, tapos yun, umulan ulit. Tapos parang balita pa, di ba parang next Mag-uulan week. ulit. So parang ilang araw na yun, sobra na sa kota. True. Dahil ano yan, yung global warming, climate change. Kasi kahit sa ibang lugar, kunyari sa Europe, dapat malamig pa ngayon, pero pag pumunta ka doon, ano eh, mainit. Kaya nagtataka yung mga tao doon. Parang ang init. Iba yung nadala kong damit na puro jacket. Pero hindi lang dito dumaan yung ano eh, ulan. Di ba before sa atin, Oman, di ba? Marami rin nata sa Oman eh. no? Tapos after dan sa atin daw, Saudi daw ulit eh. Diretso daw Saudi. Oo. Ano siya naman yung sasakyan niyo? Ha, sasakyan pa ako. Unang tinawagan ko si Jake. Pero di ba bila sasakyan kasi di ko pa nakuha na ba? Hindi ko na. Sabi niya, bro, worried na worried din ako kasi di sumasagot yung talyer. Nagkuyari tayo yun. Oo. Oo, kasi kung sa Sharjah yung talyer mo, Oo, wala. automatic yan. Baka Tumawag naman siya the next day, sabi niya, tumawag na sa akin, bumaha daw yung garage nila pero hanggang gulong lang daw. So, okay na. At least okay lang. Niisip ko na yung sa amin kasi basement 3 yung parking ko. Sabi ko, oh, grabe nung baba. babae ka. Hindi naman. Kamusta naman? Hindi wala naman. Wala naman. Nag-send ka nga ng picture, alam mo na, sa Boracay Island. Oo, grabe. Sa labas mo, Yung labas nila. bumabaha talaga. Di ba kasi puro sand yun? Oo. So parang ano talaga, tubig lahat. Parang parang nasa island. Buti di pumasok sa building kasi Yun kung nga pumasok eh. building, Yun yung iniisip ko eh. Kasi yung construction din sa tabi, may ginawa construction sa tabi, yun, binaha lahat eh. Kasi syempre open. Iniisip ko, baka pumasok yung tubig, saan pupunta yung drainage ng Pero tubig? sinacheck mo naman time to time. Hindi ko na-chinek. Hindi na bumaba. Bahala na. Yung iba hindi na chinek eh. May mga parts sa Sharjah, yung mga nakakwento ng mga katrabaho ko. Kumbaga overnight yung ulan, di ba? May nabukasan, Brad. Wala na. Lubog na yung mga sasakyan. Kailan ba ako umalis? No? Parang Friday siguro. Hindi ko alam kung umalis ako or basta. Or hindi, ano yun, nung Thursday susunduin ko si Wedge kasi hindi rin siya makasakay ng Wednesday yata, hindi siya makasakay ng taxi pauwi kasi ano pa rin yung mga baha pa rin. Tsaka siguro nabaha din yung mga taxi. Driver, Walang masasakyan. taxi. Mababa yun eh. Daan. Actually, napilitan ako nun. Sakit ng paa ko eh. Napilitan ako mag-drive. Oo, pinay ka nga pala. Oo. Tapos, pagpunta na ang elevator, pinindot ko pababa. So, nag-open. Tapos pinindot ko yung B3. Iniisip ko, baka tutuloy kaya natin ang tubig. Tubig lalabas. Pagbukas mo. Sa isip-isip ko, siguro pag gumana naman to, ibig sabihin walang baha doon, di ba? Scary yung Kung hindi gagana yung elevator sana, di ba? Parang yung mga Papatayin yung elevator kung may Oo, diba? bahaman sa baba. pang final destination. Ano bigla matay yung ilaw. May music pa na background music. Yung yung naisip mo lang pagkatapos ng pindutin. Nagpalakot ka na. B, B1, B2. Tsaka mo Uy, naisip. puta! Revert. Balik. So yun. So, nag-survive din naman yung sakyan na sobrang bagal lang talaga dapat. Maputik din ba? So, mayroon mas stuck. Kinabukasan may mga tatlo sasakyan nakita kami na Na-stuck na. na-stuck. Grabe. Ako Thursday ako lumabas Thursday ng gabi. Kasi
di nga kami nag-work, di ba? Tapos yung mga laptop namin nasa opisina. Tinawagan na kami na kunin nyo yung laptop nyo kasi para matapos na natin yung task natin on hand. Thursday night, labas ako. World trade ako, so Alkil ako dumaan. Sarado pa rin yung strip from Hesa to Umsukim. So, uwi na ako, ikot ako. Kasi, wala talaga yun. wala na. Tapos nabasa ko, Emirates Road, baha pa din. So, wala na, di ko na. Oo. Yun yung number one problem dito, yung drainage. Sa mga talaga. daan. Parang mag-invest na daw ng $1 billion, $2 billion for Drainage system. drainage system ng Sabi. Dubai. Gagawin naman, kaya naman ng Dubai. Kaya naman nila. May pera naman sila dito. Oo, hindi lang talaga nila. Kasi nga, siguro, expected na di ba, Middle East. Hindi naman sila maulan. sanay sa ulan so kaya di nagawa ng Naglabasan nga yung mga speedboat, no? Yung nagbababa. may nagja-jet ski nga sa di ba? Sa Alwasan. Sabi nung ka-work ko nga kasi doon sila sa Mudon 3. Yung 1 and 2 baha. Oh, grabe yung Totally. Mudon Oo. Like parang buong first floor, baha. Grabe, no? Yung Mudon, mayaman na community yun Mga villa kasi yun eh. Oo. Sabi sa akin nung ka-work ko, so stuck siya doon for I don't know how many days. Yung natatanong nga daw niya, yung mga nag-jet ski, may nagkakalat. Kulit, no? Abi, syempre, ano pag gagawin mo na Wala lang? ka na magagawa so might as well enjoy the moment. Enjoy na lang. Oo. Sana pumigop na sa baon nun. Ako, nag-ramen ako nun. Ako rin. May nabili ako, naka-promo yung yung sheet cup. Pero yung Order rason cups. doon, yung freezer ko, kasi may kaibigan ako galing Pilipinas, pauwi dapat siya nung Tuesday. So, nakiusap siya sa akin na bumili siya ng lampat. So, pina-freezer niya sa akin, kukunin niya Tuesday dapat. Kasi Tuesday siya lilipad eh. Na-cancel yung flight niya. So, yung buong linggo, walang laman yung freezer ko. Kasi nakalagay yung lampat niya eh. Malaki, dami eh. Pagbaba, may grocery sa baba ng bahay ko eh. Pagbaba ko, pati itlog wala, ubos. Yung pagbukas ko sa cabinet, yun lang natira. So, yun yung kinain ko. Bro, actually, love ka ni Lord eh. May isa pa naman. Hindi, may lamb chop ka doon. Para sa ita, fat lang Pat talaga. lang oh. So, yung pat. Yung lamb chop, lulutuin mo yun. Yung Paano yun? Taba lang. Hindi ko nga alam ba't Taba lang? Oo, taba Ano mo yun? Hindi ko alam. Yung parang gigrill daw nila. Tapos, pang-grill. Mga ganon. Okay. Baka para sa... kung lamb chops, wala. Niluto ka na, bahala ka sa buhay mo. Kala ko something siya na Taba lang talaga. Ganun makakain ka. kakapal. Tabang Tapos, taba lang. ganun kakapal. Puro taba. Pure na taba lang. Oo. Kala ko naman like may lamb May talaga. lamb. Tapos Yung mataba may fat lang. Mas maraming fat. Kung lulutuin ko yun, Brad, di siguro ako mamamatay sa baha. Mamamatay ako sa high blood. Pero kaya-kaya ng Dubai yan. Tsaka hindi naman mahirap dito sa kanila magpatupad ng kung ano mang law or kung ano mang... Ano mang gusto nila. Oo, isa lang naman kasi, yun yung advantage ng ng, ano ba, tawag doon, monarchy ba yan? Yung isa lang yung, like yung family, isang family, royal family lang. Kumpara sa democracy. Daming red tape na dadaanan. na naubos na yung budget kaka-vote kung ano mangyayari. Kaya grabe yung action nila, di ba? Yung nangyari. Bilis din. Bilis. Grabe. Parang Galing in 2 days Dubai time. government. Isipin mo sa Pilipinas, hihintayin mong humupa yun eh. Hupa talaga Diba? dapat. Hintayin mo na lang mga... Kaya nga yung huling bagyo nga, nung bago ako lumipad dito, 2 weeks na sarado yung airport namin. Di ba? Oo. Isipin mo yun. Yung araw na lang yung tumuyo ng lugar. Walang hihigop eh. Dito parang 2 days lang talagang nagpakawala sila ng maraming truck. No? Yung truck na nagsasak ng tubig. Nagsasak ng Tuwing bumabiyahe na ako, nung time na yun, kapag may nakita akong truck na malaki, sabi ko, shit, di pa madadaanan to kasi papunta tong papuntang maghihigop to. Actually, nung nakalipad na ako ng Friday night, from Poland to Dubai, sobrang OA ng social media, bro. Alam mo yung lahat na lang nang in-scroll ko sa Insta, sa Facebook. Sabi ko, grabe talaga yung ba. Tapos, pag-land ko dito, sabi ko, Parang wala naman. Pero totoo yan kasi, So, ang bilis nilang Maksyon. yung social media. Maksyon, no? Kasi yung
mga kaibigan ko sa Pilipinas, message ang message eh. Uy, grabe daw yung baha dyan. Hindi ako kaya yung mama ko eh. Sabi niya, kamusta kayo dyan? Sabi ko sa mama ko, wala na kami makain ba? Nag-alala mo mama. Gago ka, sabi ng mama ko. Nakwento sa akin pala ni Reg yung sa social media, yung nabash pa nga daw ata si Rian Ramos kasi na-stuck din si Rian Ramos. Nakita ko rin yan. Tapos yun nga na Nagpatulong siya na, diba? Tapos yung binash siya sa kanya sa buti ka pa nga daw, parang nakahiga daw siya sa lounge or somewhere. Tapos yung iba daw, yun nga, binaha or something. Binaha ako yung sakyan na baha. Hindi ka naman na problema pa balik sa flat taxis pag nung Hindi. So far, okay naman.